Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, ng ningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng napakaraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At maigpit silang pinagbawalan ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, usong-uso po ngayon sa social media yung mga tinatawag po nating mga social media influencers. Dati po, tinatawag lamang silang mga vlogger. Pero ang bagong termino po na ginagamit sa pangkaraniwang panahon natin ngayon ay mga influencers. Bakit po kaya? Dahil kapag pinapanood po natin yung mga content na ginagawa nila, aminin man natin o hindi, madalas tayo ay naiimpluwensyahan. Pero ito po yung isang bagay na nakakalungkot po minsan. Kung sino pa minsan ang nagkakaroon ng content na hindi maganda, yun pa ho ang pinapanood. Yung mga social influencers na gumagawa ng wala namang kabuluhang bagay. Sa termino ng mga kabataan, yung parang trip-trip lang, yun pa ho yung pinapanood. Minsan nga kung sino pa yung malaswa, yun pa ang pinapanood lalo ng mga kabataan. Magsuot ka ng sexing damit, panonoorin ka. Milyon-milyon ang manonood sa iyo. Aminin man natin o hindi mga kapatid, ang mga pinapanood natin, ang mga bagay na binabasa natin, ang mga bagay na nakikita natin, tunay na nakaka-impluwensya sa pag-uugali at pag-iisip natin. Kaya nga, minsan mga kapatid, magandang tanong kung sinusunod natin ng Panginoon, naiimpluwensyahan ba tayo ng pag-uugali ni Jesus? Kung tayo ay pumupunta sa simbahan madalas, araw-araw, naiimpluwensyahan po ba tayo ng kabanalan ng Diyos? Naiimpluwensyahan po ba tayo ng awa ng Diyos? Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan,
si Jesus ay dinudumog ng napakaraming tao. Pero ang tanong, bakit kaya ganun na lamang ang pagdumog kay Jesus ng napakaraming tao? Dahil bang maganda yung content na kanyang ginagawa? Marahil isang dahilan kung bakit dinudumog si Jesus ng napakaraming tao doon sa ating ebanghelyo, dahil siya ay gumagawa ng mga kababalaghang bagay. Sabi po doon sa ating ebanghelyo, si Jesus nagpapagaling ng may sakit. Sabi doon sa ating ebanghelyo, si Jesus nagpapalayas ng demonyo. Kilala siya na makapangyarihan ng mga demonyo. Pero mga kapatid, magandang tanungin. Tayong mga deboto po ba ng mahal na pong Jesus Nazareno, ano po ba ang dahilan kung bakit tayo sumusunod kay Jesus? Ano po ba ang dahilan kung bakit tinatawag natin ang ating mga sarili ng mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno? Nawa po mga kapatid, wag lang natin makita na ang dahilan kung bakit tayo sumusunod sa Diyos, sumusunod tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno, dahil meron tayong nakukuhang kapalit. Wag lang nating tingnan na kaya tayo sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil nakakuha tayo ng pagpapala lamang sa Kanya. Nakakuha tayo ng biyaya lamang sa Kanya. Bagkus, ang pinakadahilan kung bakit tayo sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno, dahil nakikita natin sa Kanya ang Kanyang awa at pagmamahal ng Diyos para sa atin. At kung tayo ay sumusunod sa mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa awa at pagmamahal niya sa atin, ano pong panawagan nito sa atin? Naapektuhan mo ba ang buhay natin? Nai-impluwensyahan din po ba ang buhay natin? Dahil kung naapektuhan at nai-impluwensyahan ang buhay natin, dapat po mga kapatid sa pagkilos at paggawa natin, nandoon din lagi ang awa at pagmamahal. Jesus must always influence our life. And if he keeps on influencing our life, therefore, we must always be merciful and loving to others. Sa madaling salita, kung naapektuhan at naimpluwensya ni Jesus ang buhay natin, dapat sa buhay natin sumasalamin din ang awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, marami pong sumusunod kay Jesus. Maraming deboto ang mahal na pong Jesus Nazareno. At sana po ang lahat ng mga deboto na i-impluwensyahan ni Jesus sa pamamagitan ng pagiging maawain, mapagpatawad at magpagmahal sa kapwa. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, magandang hamunin din ng ating mga sarili. Sumusunod ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sumusunod ako kay Jesus. Dapat ang buhay ko ay buhay na puno ng pagiging maawain, mapagpatawad at mapagmahal. Kaya yan po ang hamon sa atin mga kapatid ha. Huwag lang tayong maging tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil sa pangalan lamang. Magandang pakinggan, mukhang kabanal-banal. Pero maging tagasunod tayo ng mahal na pong Jesus Nazareno dahil naapektuhan tayo ng kanyang buhay na maawain at maging mapagmahal. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa tulong ng Diyos, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, na ang buhay natin sumalamin kagaya ng buhay ni Jesus, mapagpatawad at mapagmahal. Amen.